Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin yung napakalaki pa rin po talaga na issue po nito, no? Dahil talagang malaki naman. 60 ba? 60 billion. Hindi, ayun yung Ibabalik. Yung ibabalik. Tapos Pero naharang yung 29 something. ang total is 89. 89, Oh, more or almost less. 90 billion. Ang hirap bilangin. No? Oo, alam kong bariya. Bakit mamiso? Gusto mo? Ewan ko saan galing. Ewan ko kung... Kausapin na natin to. Kausapin natin, ewan ko kung paano niya bibilangin yung ganun kung mamiso yun, ha? Si Dr. Tony Leachon, ang Independent Health Reform Advocate na sa kabilang linya po ng ating komunikasyon. Magandang umaga po, Dr. Tony. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23, Drew Nasino po at John Ibanez. Dr. Tony. Doc Tony, good morning. Good morning, Drew, and then John. Maganda umaga sa inyo lahat at sa mga nakikinig. Po, salamat po, Dr. Tony, sa inyo pong magpapaunlak at batid po namin na nakarating na po sa inyo itong balitang ito na pinalik na itong 60 billion peso excess fund out of 89. Actually, total, yung kabuuan, yan, buo na yung 89.9 billion pesos. Kontento ho ba kayo sa ginawa po, sa utos po ng Korte Suprema? At bago ka sumagot, Doc Tony, follow up muna. Dapat na ba tayo magsaya? Well, hindi pa. Ang ibig sabihin, well, unang-una, pasalamatan natin ng Korte Suprema for upholding the law and protecting the lifeline of millions of Filipinos dito sa pagpasa nito. Pero yung we cannot claim victory kagad kasi budget hearing ngayon and then bicameral. And then, of course, after the bicameral, yun yung pagpirma ng Pangulo ng Pilipinas dito sa 2026 budget. And a lot of things nangyayari, ang mga hocus-pocus nangyayari during the bicameral meeting. So, ako naman, pasalamatan muna natin kasi this is a unanimous, no? So, na decision ng Korte Suprema at ito ay nagsasabi ng moral victory para sa mga Pilipino. Papasalamat tayo sa petitioners who carried the fight at saka sa mga advocates at saka sa mga media who labored quietly without recognition para i-defend yung universal health care, no? So sa akin, ang tanong, masaya, yes, pero dapat we should still be vigilant kasi yung health funds na yan, tatawaran pa yan, maraming issues pa dyan. Hindi pa natin alam kung mababawasan. We're not sure whether they will be, ibig sabihin, loyal dun sa kanilang pinangako. So sa akin, magbabantay this week until mapirmahan ng Pangulo. But tuwang-tuwa kasi tatlo ang sinabi ng Korte Suprema. One, na yung pag-transfer ay unconstitutional. So, that's number one. Number two, may permanent TRO para doon sa natitirang 29.9 Pwede billion. gawin. O, permanent. At yung pangatlo, yung kakulangan, magbabayad sa 2026 budget. Doon babayaran. Doon marami ang issues. But then again, yun ang pwedeng pag-usapan. But at this point in time, masaya na rin tayo at hindi na pwedeng yurakan ng Congress or the executive branch at kailaman ang pondo ng PhilHealth. Yan ang pinaka-importante po dyan. Hindi katwiran, Doc Tony, na porke hindi nagagamit, pwede nang gamitin sa ibang paraan. Tama po ba? Tama. Yun yung palusot nila. Okay. Kasi ang pondo ng PhilHealth, kasi John, sa tagal kong ito, nung sa syntax pa lang na naglalabi kami, Universal Healthcare, tapos naging PhilHealth Director ako ng 2016 to 2019, alam natin to sa by heart eh. Kaya yung ginawang rider provision sa GAA ay para galawin yung pondo na hindi nagagamit ng GOCC. Palusot yun kasi talagang tinututukan nila talaga yung pera ng PhilHealth
At kung naalala mo, isa to sa puntirya doon sa Maharlika Funds kung hindi lang umangal ang mga tao. Di ba? Naalala mo yon? Aha. Yes, opo. Oh. Ngayon, ang tingin ko, gumawa sila ng paraan para magamit iyon. Pero sa batas kasi, hindi pwedeng gamitin ang isang provision or bill or a rider para talunin o to supervene two Republic Acts, yung syntax at saka yung Universal Healthcare Law. Doon sila nagkamali. Bakit? Pero mahabang laban kasi para doon. At saka, whether it's legal, ginagawa nilang legal, is it moral na ang daming naghihirap ng mga tao tapos kukunin mo yung pera na hindi pa kompleto ang universal healthcare. That's the other issue about this. Tony, nabanggit mo yung Maharlika Fund. Oo. Mukhang tahimik to ha, at mukhang hindi natin alam. Baka gumulat na lang sa atin balang araw na napabayaan pala ito. At bilyong piso rin pala ang madadali rito. Doc Tony. That's correct. Wala tayong update doon Kaya kailangan maging vigilant tayo kasi malay mo anytime magkaroon tayo ng problema doon. Pero ako naman, isasantabi natin yon at sila naman ang bahala sa publiko kung ano man ang gawin nila doon. Pero nakakatakot kasi walang updates. Dapat nag-update ang Pangulo dyan kahit man lang every 6 months kung ano na nangyari sa Maharlika Funds, di ba? Oo. Ang maingay, yung isang klase ng Maharlika yung sa SOCMED di ba? Yun ang maingay. Tsaka puro flood control ang issue. Oo, Ngayon, eh. Doc Tony, di ho ba? Nalulunod tayo sa flood control issue. Well, yun na nga ang masakit niyan, according to the Supreme Court din, at saka dun sa mga kay Justice Antonio Carpio, yung pondo ng PhilHealth nilipat sa National Treasury para ibigay sa unprogram appropriations na nagamit din dun sa flood control project. Yun lang. Yun. Yun ang masama tapos, nung September 20, kung maalala ninyo, ang Pangulo, before the first protest rally because of the flood control, habang nagra-round siya sa Pabella, in-announce niya na para makatulong sa publiko, sinosoli na namin ang 60 billion. Di ba? Pero hindi matupad-tupad yung pagsosoli from the Treasury at hinintay pa yung 2026. So, doon ang nagiging problema ngayon kasi lumalabas na according to Cardinal Pablo David, maaaring tayo na double jeopardy kasi dapat sinauli mo na yan sa Treasury kasi yung budget na yan from 2024, magro-roll over yan sa 2025 kasi wala tayong budget for 2025. 2024 nangyari ito kinuha siya in tranches, May, August, October, until a TRO on October 24, October of 2024. Tapos, sinoli sa atin, dapat sinoli yun at hindi mo iintay ng 2026 budget kasi magbabayad ng utang ay taxpayers' money. So dapat ang pag-apply mo ay dapat retroactive. Magbayad ka kagad kasi sa Treasury. At saka ito, according to the President, nanggaling sa DPWH savings. So dapat soli mo kagad doon. Hindi na dapat hinintay nila ang Korte Suprema kung sosoli or hindi. Kasi inutusan na sila ng Pangulo na isoli. Di ba? Hindi nila sinoli 2026. I think with the intention na hindi naman masama ang pag-iisip ko, pero ba't hihintay mo yung 2026 at taxpayers money pa? So actually, nadalwahan tayo kasi hindi ka nagbayad Tapos ang magbabayad ng 60 billion taxpayers money. Opo. I hope nakukuha niyo yun kasi Opo, Doc. nilipat sa Treasury, nakunan tayo ng 60 billion. Nung nakunan tayo ng 60 billion, ang sabi, dapat binalik ka agad yun within this year para nagamit ka agad dyan para sa mga million na naka-hospital
At hindi sa 2026 sa budget kasi tayo Wala magbabayad pa yung yun. 2026 kasi. Wala pa yung 2026 eh. At idadagdag daw yung 60 billion na sabi ni Senator Soto at ng Kongreso. Nauna na kami. Tapos magdadagdag doon sa 53 na hinihingi ng PhilHealth. So total 113. Pero marami nag-iisip, teka lugi kami dyan eh. Kinuha nyo yan noong 2024. Pinababalik sa inyo ng 2025 ngayong taong to. Bakit nyo babayaran sa 2026? Hindi parang lugi ka nga naman doon. Opo. Doc Tony, anuhan ko lang yung sinasabi mo na unconstitutional, although inano rin ng Korte Suprema, unconstitutional itong pag-transfer o paglilipat. Kung ito ay unconstitutional, sa makatuwid, sinong ang dapat o sino-sino ba ang mga dapat managot dito sa illegal nga po na paglipat ng excess funds? Well, ang mananagot niyan, kung titingnan mo during the Senate hearing, sabi ni President Emmanuel Ledesma, napag-utusan lang po ako during a cabinet meeting na ilipat yun, i-remit yun in tranches. Sabi ni Emmanuel Ledesma, I'm just a good soldier. So dapat, ang mananagot dyan, yung nag-utos. Well, ang lumalabas, si Secretary Recto ang nag-utos. Diretso sa letter ni Emmanuel Ledesma. Pero during a cabinet meeting, sino naman ang head ng cabinet meeting? Di si President Marcos yun. Pero siyempre, ang member ng board nandun, si Secretary Recto. So kung talagang magkakaso, di siyempre yung chairman of the board ng PhilHealth, yung DOF secretary and the entire board na nag-approve niyan. So sila yung accountable. At according to Justice Carpio, yung may pagka-plunder issue to kasi malaki yung isa eh. Yung 60 billion at saka yung PDIC funds na 107 billion na hindi pa nasosole. So, kumbaga nagpalipad hangin na si Justice Antonio Carpio na si Secretary might actually be charged with plunder. So, hindi pa malinaw yun. Sa ngayon kasi, ang nakatutok ang mga health advocates, pati yung mga civil society na nakakaalam sa budget, itong araw na ito kasi resumption niya ng budget at bicameral na sa Thursday. At yun ang crucial kasi after this week, kailangan maglabi tayo na mas mataas na budget for PhilHealth kasi yung 2025, zero budget po tayo mga kababayan. So sa pakikipag-usap ko kay Dr. Edwin Mercado, ang gusto nilang budget, aside from the 113 na pinapangako ni Secretary Recto, which is the biggest investment, kaya naging biggest, doon nila pinasok yung 60. Last year, ang budget na naging zero, 74 billion, galing sa syntax funds, automatic yon. Ngayon, 53 ang binigay sa PhilHealth, plus 60, 113. Pero nang nakausap ko si Dr. Edwin Mercado, ang talagang gusto niya, 147, tsaka sa 113 na pangako ng Congress. So, kumbaga, in the bag na. So, parang 260 billion. Pero meron pa mga programa, kaya mo na 300 billion. Ito yung minimum na gusto nila matanggap coming from zero. Pero meron pa palang utang ang government kasi hindi nag-remit ang PAGCOR at saka PCSO at ang syntax hindi binigay last year. Paano na yung syntax money? Since 2012, nagbibigay yun ng 70 billion a year. Hindi nagbigay this year. Hindi nagbigay. 75 billion yun eh. So kung tatayain mo, 260 plus 70, lampas nga, 330 na. Yung PAGCOR and PCSO, I think umaabot din ng 120 million yun. So kung susumahin mo, mga 400 billion ng utang. Pero ako,
po-focus ako doon sa 300 billion kasi ano naman naturalmente lang naman na tanungin saan napunta yung 74 billion na earmark na dapat tanggapin taon-taon ng PhilHealth from the taxes from tobacco, alcohol, Syntax. sin taxes. Kasi ang sabi ng earmark, special funds to na hindi pwedeng ibigay at pwede lang gamitin other than health or PhilHealth. Yun yung issue po diyan. Alright. Doc Tony, as much as we want to, pero lunod na kami doon sa Ang lalaki ng inalaking figures. halaga eh. Anyway, sinasabi mo crucial yung mga susunod na araw, lalo Yeah. na sa BICAM. Nasa inyo pong pagkakataon, ano pong panawagan nyo sa ating kababayan at sa ating pamahalaan, Doc Tony? Well, ako, let us not claim victory muna. We should be vigilant. But we must also thank the Supreme Court and the petitioners and the media as well natutukan to. Kasi sa akin ito moral victory. Kasi ang pinakamahalaga sa atin, kung ano man ang issue sa flood control na anomalya, ito ang tumatama sa sikmura, sa damdamin ng bawat Pilipino. Kasi isang sakit lang at ma-hospital ka, mamumulubi ka, magmamakaawa ka, mangungutang ka. So ito, big victory for everyone. But ang next natin bantayan, ma-aproban yung budget na hinihingi na ideal ng PhilHealth, makapasa sa bicameral na hindi nababawasan, mapirmahan ng Pangulo na hindi nababawasan. At hanggat napirmahan yun, wag muna tayong titigil. Kasi wag tayong kungkurap kasi doon nangyayari po yung mga magic tsaka mga hocus-pocus. Ngayon, pag nakuha natin ang budget, next year, tutulong tayo sa PhilHealth paano mag-increase ang ating benefits, mabawasan yung premium para pag na-confine ang mga tao, konti na lang ang babayaran na tinatawag na out-of-pocket expenses. Alright. Doc Tony, as always, maraming salamat sa pagkakataon. At kami, muling mga abala dahil may babantayan pa tayo with regard dito sa issue na to ng PhilHealth. Thank you so much, Doc. Good morning. Ingat po kayo. God bless. Salamat po, Doc Tony. Good morning. Good morning. Thank you. Ingat po kayo. Alright. Ingat. Si Dr. Tony Liachon, isa pong independent health reform advocate.